the other left. They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will gather." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. The first reading today, very strong ang kanyang statement ng author. The author tells us that mockery is for those who fail to find God's presence in their life. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, totoong ikaw ay hangal. Sinasabi yan sa ating unang pagbasa. That's why to see God in everything is totally different from making anything God. To see God in everything is good, but to make anything God, like money, like power, like prestige, that is bad. Kaamalan, sinasabi yan sa ating unang pagbasa. And in the Gospel, it presents to us the judgment day, the second coming of Jesus. The time of Lot and Noah, alam natin, those who obey God, they are saved. But those who did not obey God, napahamak sila. Anong ending? Sila ay namatay. What is the message for us of the Gospel and of the readings of today? To stay and to obey God. Maging tapat tayo sa Diyos. Kaya nga sa tuwing may kinakasal na sinasabi, di ba? For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, maging tapat tayo sa isa't isa. Sapagkat kung tayo pumapalya sa pagiging tapat, dapat may modelo ng pagiging tapat sa ating dalawa. At walang iba kundi ang Diyos, mga kapatid. Are we still finding God even in the worst in our life? In our poverty, in our sickness, in our pains? Or kapag may dumating sa ating problema, sakit, ang una nating tinatanggal sa buhay ay ang Diyos. Mga kapatid, habang tinitingnan ko kayo, tinitingnan nyo rin ako, sinasabi nyo siguro, Father, anong feeling? Batang-bata ang pari. Anong feeling? Ano po, ng ordinasyon ko, parang may elepanting nakatagal sa aking dibdib. No? Nung pangalawang araw, parang kambing na lang. Ngayon, parang pusa na lang yung nakatagal sa aking dibdib. Anong feeling, Father? Kung susumahin ang aking buhay, kung sa pagiging tapat lang, sa paramihan lang ng kasalanan, baka ako po ang unang kidlatan. Hindi naman din ako yung pinakagwapo sa amin para ako yung pinahan. Parang ayaw na maniwala. Pero bakit ako yung pinahan ng ating Panginoong Diyos? Siguro ang isa lang ang sagot. Sapagkat sa kabila ng aking kahinaan at kapalpakan, hindi ko siya pinababayaan na mawala sa aking buhay. Sana ganun din po tayo, mga kapatid. For richer, for poorer, for better, for worse, in sickness and in health, huwag natin papabayaan walang si Jesus sa ating buhay. Tatapusin ko po yung aking pumili sa sinabi ng Teilhard de Chardin. Sabi niya, we live in a nudity, in a divine world, in a world that everything is touched by our God. The air that we breathe, the friends that we have, the food that we have, all of these are touched by God. And if we are aware that everything around us is touched by God, we will be at peace. Anxiousness will leave us, and love will find us. Because God is everywhere, everything in our lives. Amen. Amen.